May binalita itong Manila Bulletin na may mga 72 na European na mga delegates na dineploy sa Pilipinas itong parating na eleksyon. Hindi ko alam kung anong totoo nito kasi ang sabi naman itong nagpa-interview ay inimbitahan daw sila sa Pilipinas. Pero ang sabi naman dineploy. So di ko alam kung ibig sabihin niyan ay inimbitahan ba talaga o kusa silang pumunta sa Pilipinas para mag-observe sa eleksyon itong 2025, itong May 12. So pag dineploy sila ng kusa, mas maganda para sa akin kasi para sa akin ay para maobserbahan nila kung ano talaga ang eleksyon sa Pilipinas, kung ano ba talaga ang sistema sa Pilipinas na mag-eleksyon kasi alam naman sa ibang bansa na ang Pilipinas kasi mayat-maya ang eleksyon at isa pa mayat-maya pag tuwing eleksyon may nangyayaring reklamo, dayaan, may mga ano-anong mga issue ang lalabas. So ito yung sa mga galing dito sa European Union ay dito kasi di naman kasi uso ang mga ganyan daya-daya. Walang mga sa eleksyon kasi dito mas kakaiba talaga sa Pilipinas. So kung dineploy ito sila ng European Union, sabi ko nga mas maganda para mabantayan nila o makita nila talaga kung ano karumi ang Pilipinas pagdating sa eleksyon. So kung in-invite sila ng COMELEC o sa Pilipinas ng Philippine government, so magduda ka. Bakit? Kasi ang nabanggit dito, napanood kong video, ay nabanggit nila yung mga sistema nga. Para hindi ko mag-gets masyado kung sistema ba o yung sa computer system or whatever. So ito yung video. Intindihin nyo, wag naman kayo basta magbabash. Basta tingnan nyo yung video, panoorin yung video. 5 minutes ho yan. Agwantahan nyo ng pagpanood muna ha. Tapos babalik tayo mamaya dagdagan natin ang opinion natin. Kinakabahan na ako. Kaya tayo. Baka meron ako hindi, talagang fire lang. Tanong ako doon sa guys. Oo. Tama di ba? May ban na ngayon. Today? For attending our call, my name is Manuel Sanchez de Nogues and I am the Deputy Chief Observer of the European Union Election Observation Mission to the Philippines. I am an European Union citizen from Spain. The government of the Philippines and the Commission on Elections invited the European Union to observe the national, midterm and local elections to take place on the 12th of May 2025. In response to that invitation, the EU deployed for the first time an EU election observation mission to the Philippines. The mission started its activities at the end of March with a team of 11 experts that are based all here in Manila. Today, we are deploying 72 long-term observers that will be traveling in teams of 2 to the different regions of the country. We will deploy 36 teams of 2 observers in all regions of the country. What you will see here today is a representation of those 36. 26 teams are already traveling to their regions by air, and these teams that you see here, these 10 teams, will be traveling by road to their final destinations in the country. But the EU deployment continues next month. On election week, we'll be joined by 100 short-term observers, a delegation of the European Parliament, and also EU member states accredited diplomats that will join our efforts to observe the election. In total, the mission will be composed on election day of more than 200 election observers. And how do we operate? The long-term election observers are the cornerstone of the EU election observation methodology. They will develop a very robust and consistent methodology that we have implemented for the last 25 years in 75 countries and in more than 200 election observation missions. The EU, as I said earlier, has
developed a comprehensive and consistent election observation methodology that is implemented the same way in all countries where we observe. This methodology is based in several pillars. The first is comprehensiveness, which means that we observe all stages of the electoral process. Elections is not a one-day event. It's not only the event of the election day, but it's a process that starts with the registration of candidates, registration of voters. It also means that we need to assess the legal framework for elections. We also observe the campaign finance, the role of the media and the social media, which is very important, and of course, election day and polling and tally of the votes proceedings, and finally, the election dispute resolution, the process of how election appeals and resolutions are resolved decided by the competent authorities. That's why I say that for us it's not one day event. It's an independent. We're independent. It means that we abide by the international declaration of principles on election observation that was endorsed in the United Nations in 2005, and also we abide by the laws of the country, by the laws of the Philippines, and we assess elections against, of course, the laws of the country and against international principles for democratic elections and political participation that were signed by the country, by the host country, in this regard. As I say, it's also consistent. It's also independent. We don't interfere in the process. It means that we don't assess the process until the process is finished. And for us, the process is somehow completed. For us, we will not make any assessment of the process until 2 days after the elections. That means on the 14th of May, where we will present publicly a statement of preliminary findings and conclusions, where we'll have our observations until that moment. During that, before that moment, you will see that we will have a civility activity, that we are transparent. We'll show how we do work. You will see our observers in the field. You will see them in our social media, and you will see them working in the field. But they will not make, and we will not make any assessment of the process until the 14th of May. Ano sa palagay nyo? Kasi di bakit niya ng itong mga tao na to, halo-halo to kung saan nanggaling sa dito sa European Union, kung anong bansa sila nanggaling dito. At itong nagsasalita ay galing ho ng Spain yan. Residence ng Spain. Pero ang Spain kasi kasama ho ito sa European Union. At nasabanggit ko nga kanina na kakaiba ang eleksyon dito sa Europe. Dito sa Spain, pag may nag-eleksyon, halimbawa, eleksyon ngayon, mamayang bago maghating gabi, may resulta na. Ganun kabilis ang eleksyon dito. Ang ano dito is, di kasi ako nakaboto kasi dito pag national election, kasi di naman ako pwedeng makaboto kasi di naman ako dito dual citizen. Ordinaryong OFW tayo. So hindi ko nakikita yun kung paano ba talaga pag-eleksyon dito. So ganun kabilis ang kanilang turnout ng pag-eleksyon. So pag nag-close sila ng 7 o'clock, 7 p.m., 11:30 basta alas 12 pinakamatagal na yan. Mag-proclaim na yan kung sino nananalo. Ganun kabilis ang resulta dito. So dito kasi wala namang ano dito na nadaya, si ganito nadaya, ang partido na ganito nadaya, si kandidatong ganito. Kaya hindi namin yan nakikita dito na magulo ang eleksyon. Di kagaya sa Pilipinas. At ito na nga ngayon, OFW, voting online pa nga lang, grabe na. Sistema pa lang sa voting online ng OFW. Katakot-takot na reklamo, katakot-takot na nakikita mo hindi maganda. Ako mismo nakita ko yun ng pagbuto sa online. Ay, hindi talaga maganda ang resulta nun. Kasi nakikita mo talaga doon, parang may system talaga doon na nadaya ka. Kaya itong ginawa ngayon ng European Union, nag-deploy sila ng 72 personnel, makikita natin doon na para sa akin, pag EU nga ang nagpadala sa kanila, maganda pangitain yun. Pag in-invite sila ng gobyerno ng Pilipinas, especially COMELEC, para sa akin hindi maganda yun. Halimbawa, itong mga tao, gano'n na lang ha, hindi ko na pinamunahan to. Halimbawa, itong mga tao na to, expert sila sa mga ganito pag-eleksyon, kung paano nila manipula ang resulta ng eleksyon.
So nakakatulong to lalo sa mga kandidato ni Bongbong Marcos ngayon na tagilid sa kanilang survey, tagilid sa kanilang kandidato, watak-watak na nga. So magiging manalo pa rin. So ito yung ano ko, nakikita ko dito. Akin lang naman to. Hindi ko naman to na yan ang mangyayari. So kung dapat kasi dito transparent talaga ang COMELEC, transparent ang gobyerno para makita na talaga natin ang eleksyon sa Pilipinas na may magbabago. Kung ito yung mga 72 European Union pinapadala dito at magdagdag pa sila, di ba? Pagdating ng eleksyon na talaga, aabot sila ng 100 person. So makikita natin doon na talagang kung babantayan na, binabantayan talaga ng eleksyon sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman natin na tuwing eleksyon nadaya dito sa parting Cebu, nadaya sa ganitong Mindanao, nadaya ganito parting sa Masbate. Halimbawa lang, ganun lagi ang eleksyon sa atin. Wala kang nakikitang eleksyon sa Pilipinas na smooth sailing yung ginagawa diyan. Yung panahon nga ni dating Pangulong Duterte, inattempt yun na dayain ang resulta pero hindi talaga kaya yun. Nagiging landslide ang ating dating Pangulong Duterte. Hindi kaya yun. So, bantayan natin to eleksyon na to kasi pati ibang bansa nahimasok na ba to o gusto talaga nila mag-observe lang sa eleksyon sa atin sa Pilipinas. Yun lang ho.